Mga kapatid, marami akong ampun dito. Ito yung dalawang to. Oh, hoy, halika nga kayo rito. Jaya, Jaya. Jaya. Oh, ito mga ampun ko lang po yan. Kasi bigla na lang nagsulputan dito. Buti na lang may lahi. Kaya po inampun ko talaga. Nako mga kapatid, pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa sasakyan na to, nung binabadilip na po namin, bulok na bulok po pala ang body nito. Hindi ko po alam na ganun katindi yung pagkakabulok niya. Akala ko kaunti lang. Kaya ngayon, napakalaking trabaho po na aming gagawin. Tignan nyo po itong fender niya, oh. Kita ba to, RJ? Oh, grabe yung pagkakabulok. Nakatago po kasi ito doon sa kanyang fender player. Dito po sa kabila. Ayan, naku, matetetano ka pag ikaw ay nasugatan nito. Ngayon, ang mas matindi pa rito, mga kapatid, ito, pakita ko po sa inyo. Ayan, ang tindi, oh. Ng pagkakabulok niya. Ayan. Hanggang dito po sa likod. Ayan, hanggang dito po. Tapos, marami na rin problema. May tagas na yung mga preno. Yung kanyang molye. Talagang wala na po. Bulok na. Palitin na lang lahat yung molye nito. Mabuti na lang kahit paano, mga kapatid. Ito po ay naipakete ko na gagawin tong rack and pinion. Ito. Nakaporma na rin po yung rack and pinion nito. Naku, mahirapan yung cameraman ko rito. Ayun yung rack and pinion sa baba. Ayun, oh. Bagong-bago, oh. Kita mo? Okay. So, ganito po mga kapatid. Kahit na luma, bulok, wala akong choice na hindi gawin. Kasi yan nga po yung tulong natin sa marami nating mga subscribers. Ito po ay galing pa ng Pangasinan. So, yung mga malapit po sa dagat ang inyong mga tirahan, posible po talagang mangyari ito. Ito, RJ, pakita mo pa to. Ayan. Yung ganyang bulok niya. So magaling naman yung latero natin, kaya talagang ito ay mailalagay sa ayos. Ito pa po. Ito na yung nagawa kanina. So nakapagsimula na po tayo na mabody repair po ito. So marami-rami pa, malayo-layo pa yung trabaho nito. At doon po kay Sir Talamisan, ito po, ipinakita ko na po sa inyo yung mga ginagawa ngayon. Yung mga sasakyan po na yan na ipinakita ko po sa inyo, bulok ang labas pero ang loob po niyan ay magandang maganda. Hindi nga lang po talaga maiwasan na hindi mabulok yan dahil sila ay nakaparada or sila ay doon nakatira sa malapit sa dagat. Talagang maalat ang tubig doon. Katulad din po nito, ito po ay pinambiyahe dati kaya nga meron pa siyang plate number na for dropping dito. Ayan po ano. Na-overhaul ko na po ang makina nito, inayos na rin namin ng kanyang mga electricals. Pati yung mga ganitong bagay, pinagpapalitan ko lahat. Ito, mga bago na yan. So hanggat maaari po, kung may mabibili naman talagang mga bagong pyesa, ay bibilan po natin. Ngayon, dati po ito, bulok din po ito dito. Bulok din yan. Na body repair na po natin. Iilawan ko lang ng konti. Ayan. Dati po ay mga bulok na yan at naiayos na rin naman natin. Kaunti na lang po ang hinihintay nito. Hinihintay ko na lang yung matapos po at maisalpak natin yung kanyang roof rack. Tapos yung mga gulong po nito, nandyan na po yung mga bagong gulong, hinihintay ko na lang po yung mags. Dito po sa vlog ko na ito, napakahirap po ng trabaho pagka ganito na. Sa ibang mga shops, hindi na po tinatanggap yung mga ganitong trabaho. Kasi nga, it takes time, maraming taong gagamitin mo, tapos kailangan mo ng latero, kailangan mo ng pintor. Pero dito po kay Autorans, ganun po talaga nasimulan natin ng ganun ang mga trabaho dito. Pero tulad nga po niyan, meron din tayong mga modelong sasakyan dito. Ito nga po ito itataas namin, no? Modelo pa po ito. Itong adventure na to, ito po ay gagawing double wishbone. Ngayon, meron pa po ako doon, ayun, no, yung malaki, oh. Ayun. Malapit na po lumabas yan, rack and pinion na lang po ang kulang yan, saka po yung steel bumper. Medyo ginabi na lang po talaga at busy-busy po tayo kanina. Nandito po yung Estrada na ginawa namin, yung steel bumper, kami na po ang gumawa niyan. Yan. Ito po ay kukunin na bukas at ito po ay dadalhin sa Mindanao. Ayan po ang plate number niya. Ito po ay nakabase sa Mindanao, dinala po sa amin dito. At ito po ay i-remap mamaya ni Kuya Leomar Diamante. Papunta na po si Driptech dito po sa amin, Driptech Philippines. I-remap niya po mamaya ito. At iyon po ay isang segment ko na naman po or isang vlog ko na naman para naman po yun bukas. Speaking po of luma ng mga sasakyan, ito po luma na po ito. 2004 pa po itong BMW na to at natapos na nga pong pinturahan
nung aking magaling na pintor. Medyo maalikabok lang po yan. Ayan, tignan nyo po dito. So, makinis na makinis. Hindi pa man po yan nawawax. Ay magandang maganda na po talaga yung kinalabasan po ng pintura. Pati po itong kulay puti na to na Pajero. Ayan, malapit-lapit na rin po ito lumabas. At ito nga po, tignan nyo po yung engine bay niya. Ayan, nililinis na po namin. So malapit na po lumabas itong Pajero po ni Direk Rico Gutierrez. Ngayon, ito naman pong estrada nga po na to, hinihintay ko na lang po yung magre-remap nito, si Kuya Leomar Diamante, para po palakasin ang pick-up po na to dahil ito po ay pinalitan namin ng malaking gulong. Kaya lang po mga kapatid, dahil nga po sa wala akong pang-rigir, hindi ako nakakuha ng LSD para ma-rigir po ito. So ang recommend ko po sa may-ari nito ay i-remap na lamang parang maibigay pa po yung pinakamalakas na potential niya dahil ito po ay gagamitin dyan sa farm niya sa Mindanao. Kanina po nung hapon na, may dumating pa po na pahabol na trabaho. At ito nga po, itatop overhaul ko po yung makina nitong Mitsubishi Adventure. Ito po mga kapatid ay gasoline engine 4G63. Ito po ay umuusok na ng kulay puti sa kanyang tambucho. At ipakilala ko po sa inyo, yung mga may-ari po nito na mga maestra at maestro, sila po ay mag-asawa. Kuya Paul, anong problema nito sa sakyan mo? Nag-jerk. Parang kumakadyot-kadyot. Kadyot-kadyot. Oo. Saan pa kayo galing? Tanay. Tanay, nako talagang dyan, mapapakadyot ka sa tindi ng mga akyatin dyan. Oo. Di ba? Pagka medyo mahina ang sasakyan mo sa Tanay, mapapakadyot talaga yan. At kung may problema pa, lalo na. Oo, katulad nito sa amin. Katulad nung sa'yo. Ngayon, ang sabi mo Kuya Paul, malakas ka sa langis. Bakit? Nagbabawas siya. Hmm, Wala naman ako makakita tumutulo. tumutulo. Pero may nakikita kang maputing usok. Meron, yung puting usok pa. Naamoy mo kung ano yung amoy. Ano amoy? Babahong di ko maipaliwanag na ano. Langis. Langis. Langis yun. Ito mga kapatid At si Kuya Paul, saka yung wife po niya ay teacher. Yun ang ating talagang pinagpipitagan, utang na loob natin sa kanilang lahat. Kung ano ang meron tayo ngayon. Yan ang mga guro, pangalawang magulang natin. So, dito pa lang nakita ko na talagang medyo sumasargo yung mga langis ni Sir. Ayan basang-basa ng langis to. Tapos siyempre, yung jerking na sinasabi ni Sir, ay posibleng nababasa ng langis yung mismong tip ng spark plug. Opo, yun. Nababasaan ng langis. Meron ka bang na-check mo na ba minsan na Na-check ko na yan. Tinanggal ko. Tapos sabi ko, ba't basa ito? basa? Langis. O siyempre, pag basa yun ng langis yun, hindi maganda ang combustion yun. May pagkakataon na hindi yun nag-spark. Kaya nga spark plug basa siya ng langis. Hindi siya nag-spark. Dahil sa apat naman yan, siyempre may tatlo pang gagana na para mag-combust. Pero ito po mga kapatid, tignan nyo. Glenn, pakita mo yung portion na yun. Ito ay exhaust. Tambucho yan, exhaust manifold. Nababasa ng langis doon, pero wala naman tagas dito sa pagitan ng cover. Normally kasi, dito nagkakaroon ng tagas, bababa lang doon. Pero ito, doon talaga galing. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung cylinder head ni Sir, yung kanyang valve seal, yung mismong dinadaanan ng valve stem, yung barbula, meron siyang stem. Tapos may valve seal yun, sira na yun, kaya ngayon yung langis, dumadaan doon sa pagitan ng valve seal at ng valve stem, mauhulog doon sa piston, sa ibabaw ng piston, doon sa chamber mismo. Kapag nag-spark, kapag ka nagkaroon ng combustion, samang nasusunog yung langis mo. Kaya umuusok ang ngayon doon ng puti. Usok na puti. Tapos yung hindi niya kayang sunugin, ayun, nakikita nyo ito. Lumalabas na dyan. Yun na yung lumalabas na yun. So syempre, nasusunog yung langis, tapos tumatapon pa dito sa exhaust manifold, nagdadagdag ka ng langis. Kaya hindi talaga siya pwedeng gamitin dahil pag biglang lumakas yung problema na yan, mauubos ang langis mo habang bumabiyahe ka kakatok. Ano ba ginagawa nyo pag bumabiyahe kayo? Pagka titigil mo ng pahinga, Oo. tapos check ko yung langis. Check mo. May Oo. pagkakataon na nagbawas Nagbawas talaga. talaga. Aba, malakas na yun. Tapos dadagdagan ko ng Oo. mga ganyang karami. Oo. Aba, madami na yun. Siguradong hindi ako makakatukad ng ano. Ang delikado doon, yun nga, pag naubusan talaga ng langis, pero ito, gasolina to 4G63, single overhead cam, isa lang siya, yung kanyang camshaft. Yung iba kasi, yung mga GTI, naka-double overhead cam. So ito po, single overhead cam lang to, OHC, yan yung makikita nyo minsan sa mga label nito.
So ito po, Sir Paul, teacher, top overhaul na po ito. Okay po, sige po. Oo. Para maayos. Iaangat na natin yung kanyang cylinder head. Wala kang overheat. Hindi ko pa naranasan sa kanya overheat. Kaya ako tinatanong sir, kasi kung walang overheat, posibleng walang warp ang iyong cylinder head. Ipasisilip ko na lang yan kay Transman. At kung kinakailangang i-repace nila, pari-repace na natin. Kasi sayang, baka mag-back job tayo eh. Okay po, sige. Mura lang naman yon yung pagkaka-repace niyan. Pasesetting ko na rin yung barbula. Ito, palit na rin po ito. Opo. Oo. Kasi Biyak na siya. ito po ay ECI na. Yung kasi ang technology ni Mitsubishi. Pag ECI, electronic control injection, kapag sumingaw, yung nahihigop niyang hangin, na metro na nito yon, magkakaroon ka ng problema sa mismong combustion. Malilito yung computer. Kaya pwede rin yun na maging cause yun ng jerking mo. Isa rin yun, nakakadagdag po yun kasi basag na po itong hose. Ayan po. Glenn, pakita mo. Ayan, sisingaw na po dito yung vacuum. No, yung nahihigop dito, yung atmospheric pressure sumisingaw na dito. Ayan. Okay. So, iiwan nyo na po ito. Opo, iwan ko. Nadagdagan na naman ako ng sasakyan dito. So, meron tayong bagong mekaniko. Ka Rex, halika nga dito, Ka Rex. Ito yung bago, kanina lang pumasok to. Mga kapatid, tignan nyo si Ka Rex. Taga doon din sa inyo. Taga sa amin. Ka Rex. Taga Baras. Di syempre, wag mo na siyang tulungan doon sa Avanza. Magpatulong ka dito kay Jong o kaya kay RJ. Baba nyo to bukas. Ipepesto na natin para masimulan na yung top overhaul. RJ, paki-start mo nga. Tignan natin yung usok na sinasabi. Sige. One click naman siya eh. Diba? Ngayon, wala itong blow-by. Maganda. Walang blow-by. Kasi kanina mainit pa yan. Pinaandar natin. So sana pag tanggal ng cylinder head, walang alog yung piston, no? So okay pa yan. Ngayon, tignan nyo yung usok. Ito, halika. Tignan mo yung usok. Sige, revolution mo. Ayan, Yan po, langis na po. Yung nasusunog na yan. Kaya kung ganyang kalakas, mauubos talaga yung langis ng makina. Okay, RJ. Okay na. Ngayon, Sir Paul, nasaan po si ma'am? Ay, ma'am, mali po kayo. Talaga pong ma'am Dito po tayo sa talagang na po ito, top overhaul na. Malakas na yung usok. Pinakita ko rin kay Sir Paul. Ano pong pangalan niyo, teacher? Ma'am, yun na lang. Ma'am Yen. Ma'am Yu. Bakit po ganun, ma'am? Yun po tawag sa Talaga, si Ma'am Yu. Yung mga estudyante ni Ma'am Yu. Ano po yung tinuturuan niyo, ma'am? Tanay National po sa Science. Pa-shout out. Science. Naku, talagang siguro yung mga tinuturuan niyo, mga nagiging scientist, no? Pagdating na umaga, good morning, miss you. Ayun. Parang po pala, ma'am, I miss you. Parang ganun. Okay, mga kapatid, ito po, iwanan na po yung adventure ni Sir Paul. At bahala na po kami dito. Top overhaul na po yung adventure na yan, 4G63 OHC or SOHC, yan, Single Overhead Cam. Ngayon mga kapatid, pag sinabing top overhaul, iaangat mo yung cylinder head. So syempre, magpapalit ka ng cylinder head gasket. At dapat po dito, kapag itinap overhaul na yan, ipahasa nyo na rin ng barbula dahil nga po, papalitan naman yan ng mga valve seal. Sigurado naman na maayos pa ang mga valve guide nito dahil hindi pa naman po talaga laspag yung makina na ipinakita ko po diyan po sa video. So ngayon po, ganun lamang ang gagawin natin. Magpapalit tayo ng valve seal, maghahasa ng barbula at ipasisilip ko po kay Transman kung talagang pantay na pantay po ang surface nitong cylinder head para wala po tayong back job. Mga kapatid, abangan nyo po ang vlog ko po bukas. At ito po ay ang pagre-remap ni Sir Kuya Leomar Diamante ng Driptech Philippines. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala nyo po kay Autorans. Lahat po ng mga dumadalaw sa amin dito sa shop kahit hindi po sila nagpapagawa. Ako lang po talaga yung gusto nilang makita at magpapapicture po sila. Narito po ang ilan sa mga pumunta po sa amin nitong mga nakaraang araw.
Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat.